Ka-Kumars, alam ko na hinihintay mo yung pagkakataong makaharap ang iyong ama. Alam ko may galit, may puot sa iyong kalooban. Siyempre, ihanda mo rin yung mga sarili mo para mapakinggan ang mga paliwanag ng tatay mo kung hello mga ka-idol, ayan, bagong umaga, bagong pag-asa, ayan, nandito na naman si Labori Team, kumakatok sa inyong mga pintuan para tayo ay magkakwentuhan. Ka-Kumars, kamusta ka, Ka-Kupars? Ayan, syempre, kasama natin ngayong araw, si Heart, na hindi nawawala sa ating harapan dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng mga kwento na ating nilalahad araw-araw. Diyos ko, magkulitan po tayo. Love, love, love. Ayun nga ang gaya ng aking sinasabi araw-araw. Ano, gaya ng aking mga binabanggit. Ayan, spread love. No hate, spread love, ika nga. Ayan, Diyos ko, bago tayo magsimula, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga tatay. Ayan, ang tatay ni Ka-Kumars. Ayan, nailahad niya sa atin ang kanyang tatay. Ayan, umpisahan na natin. Yan nga mga ka-idol, ang ating pag-uusapan ay ang tatay ni Ka-Kumars. Ayan, nilisan ni tatay ang bansang Pilipinas para mabigyan daw sila ng magandang buhay. Yun naman talaga ang ginawa ng tatay. Pero makatapos ang 5 taon sa pangingibang bansa, nagbago ang lahat. Ayan, makinig mabuti kung ano ang aking sinasabing pagbabago. Ayan, makalipas ang 5 taon mga Ka-Kumars at Ka-Kupars, ay hindi na nagawang magpadala ang kanilang tatay sa kanila. Nagtataka sila kung bakit ano ang nangyari. Ayan, hindi na nila malaman kung ano ang mga dahilan kung bakit hindi na nagpaparamdam at hindi na nagpapadala ang kanilang tatay. Ayan, syempre, nababahala na ang kanyang nanay sa ganitong pangyayari. Ayan, hanggang sa isang araw ay nabalitaan na nila na ang kanyang tatay ay may kinakasama na dito sa ibang bansa. Ayan, Diyos ko, di ba, Heart? Kapag ganito ang usapin, kapag ganito ang kwento, tayo ay nababahala, tayo ay naaapektuhan. Gaya ni Ka-Kumars, ito na ang kwento. Sabi niya, hindi na ako nakakapag-enroll sa aking pag-aaral dahil naitigil ang pagpapadala ng aking tatay. Nabalitaan lang namin sa aming tita sa ibang bansa na meron na siyang kinakasamang pamilya. Ibig sabihin, may kinakasama ng ibang babae. Ang sakit ang nangyari sa amin, Ka-Kupars, dahil malalaki na kami ay doon pa nagawa ng aming tatay na maghanap kapalit ang aming inay. Ayan, sa tuwing nakakausap ko ang aking inay ay lumuluha at umiiyak. Ay pareho lang yun, lumuluha at umiiyak sa isang sulok ng aming tahanan. Sa tuwing nilalapitan ko ang aking ina ay ayaw niya itong pag-usapan. Ka-Kupars, ako ay nasasaktan sa pangyayari sa aming pamilya. Ako ay hindi na hintay na makaharap ang aking ama hanggang isang araw na balitaan namin na uuwi na ang aking tatay dito sa Pilipinas para makapagbakasyon. Ayan, yun ho ang aking hinihintay na pagkakataon para matanong kung bakit nagawa niya sa aming ina ang pangyayaring ito. Alam mo, Heart, itong naging sa pagsabi ni Ka-Kumars sa atin, napakasalimuot, napakasakit yung pagbigkas ni Ka-Kumars sa mga salitang inyong narinig. Nakikita natin ang kanyang mukha, nakikita natin ang kanyang bigat ng kalooban dahil sa pagkabigla sa ating mga naikwentong pagkakataon na yon. Ayan, syempre, ang malaman mo na ang iyong tatay ay may kinakasama na sa ibang bansa ay hindi iyon biro. Ayan, matapos ng 20 years na pagsasama ng kanyang nanay at tatay, ay nagawa pa rin manloko o mabaling sa iba. Di ba, Heart, kapag ganito ang pinag-uusapan natin, pamilya, ang anak ang talagang naaapektuhan bukod syempre sa asawa. Si nanay ay hindi niya
niya matanggap ang pangyayaring ito. Ang sa kanya ay ayon sa ating kakumars, hindi natanggap ng nanay. Hindi ko alam kung nagkaroon siya ng trauma. Hindi makausap ng maayos ang kanyang ina. Palagi daw tahimik, palagi daw nag-iiyak, at higit sa lahat, walang ganang kumilos. Ayan, syempre sa ating kakumars, kung ano man ang pinagdadaanan ng pamilya nyo, kung ano man ang pinagdadaanan ng nanay mo, alam ko na nandyan kayo mga anak na gumagabay at sumusuporta sa kanya. Palakasin nyo lamang ang kalooban ninyong ina dahil hindi niya kakayanin ito kung wala kayo sa tabi niya. Ayan. Yun po ang ang pwede nating payo kay Kakumars. Ayan Kakumars, alam ko na hinihintay mo yung pagkakataong makaharap ang iyong ama. Alam ko may galit, may puot sa iyong kalooban. Siyempre, ihanda mo rin yung mga sarili mo para mapakinggan ang mga paliwanag ng tatay mo kung bakit nagawa niyang ipagpalit ang iyong ina. Alam mo, sabi nga niya, dito sa abroad, nalulungkot. Kaya nila nagagawa. Hindi ho yan ang naging dahilan talaga. Talagang marupok o sadyang kagustuhan ng isang tao ang ganitong pangyayari. Ayan, kung alam mo may pamilya ka, alam mo may mga anak na umaasa sa iyo, bakit pa nagawa ni tatay humanghanap pa ng iba, 'di ba? Kaya kay tatay na nakikinig yung kwento ni tatay, kung nakakausap natin o nakaharap natin ngayon, syempre ang pwede kong sabihin, heart, bakit? Hindi. Wala tayong karapatan question yun si tatay, ang anak niya ang haharap dito, gaya ng nabanggit ko, hinihintay ni Kakumars na makaharap ang kanyang tatay para questionin bakit niya nagawa ang ganitong pangyayari. Ayan, nasaktan sila lahat. Actually, 4 silang magkakapatid, di ba, heart? 4 silang magkakapatid. Yung 3 ay may kanya-kanya ng pamilya at ang nanay ang kasama lang sa bahay ay si Kakumars. Syempre si Kakumars ay natigil sa kanyang pag-aaral at hindi makahanap ng trabaho dahil sa gitna ng pandemya. Kaya doble-doble ang kanilang stress sa buhay, walang income. Ang tanging tumutulong lang kay Kakumars ay yung binibigay ng ibang kapatid sa kanila. Ayan, syempre kapag ikaw ay nasanay na tumatanggap ng padala sa iyong magulang o sa tatay, oo, 'di ba? Parang minsan kasi ang sabi niya, yung pinapadala is sakto lang naman, wala silang naitatabi, wala silang naiipon hanggang sa syempre kapag binigla mo na hindi na magpadala sa pamilya mo, saan sila kukuha? Saan sila pupunta? 'Di ba? Kawawa naman. Kaya ang nanay ay doble-doble ang kanyang pag-aalala, doble-doble ang hirap ng kalooban dahil sa mga pangyayaring ito. Ayan, kung ako si tatay, bumalik siya, magbalik siya sa kanyang pamilya. Ayan, humingi ng tawad, magbalik siya sa kanyang pamilya. Pero syempre, mahirap yung ganitong sitwasyon, nalaman ng kanyang asawa, nalaman ng kanyang mga anak. Pero syempre, lakasan niyo po tatay, syempre, yung kalooban niyo. Kung kagustuhan niyo po talaga na bumalik sa inyong pamilya, maayos ang pamilya niyo, lunukin niyo po yung pride niyo, humingi po kayo ng kapatawaran sa nagawa ninyo. Ay maiintindihan po siguro ng asawa niyo at yung mga anak. Syempre, ang kinakasama niya dito sa abroad ay wala pa naman silang anak. Syempre, wala silang anak, wala pa naman, nagsisimula pa lang. Ayan, ikumpara niyo po ang 20 years na inyong pagsasama sa, sabihin natin, 1 taon yung binuo sa ibang babae. Di ba? Alam ko na nalungkot ka dito sa abroad. Sabihin na natin nalungkot, naging marupok kayo, pero hindi ibig sabihin ay tuluyan nyo na pong iwanan si nanay na naminahal nyo po ng mahigit 20 years. Di ba? Alam mo, heart, yung kwento ni Kakumars ay masakit sa nanay o sa asawa niya na ganito, na basa-basa na lang siyang ipagpalit. Baka hindi naman siya pinagpalit, gaya nga ng sinabi natin. Baka nabaling lang talaga siya sa iba o naging marupok, sumama sa kay Kakumars na nandito sa abroad. 'Di ba? Ang iniisip niya siguro hindi naman malalaman na nasa Pilipinas, hindi naman makikita, hindi naman malalaman, walang magsasabi. Pero ayan, nagkaroon ng pagkakataon yung tiyahin ni Kakumars ay nabalitaan niya dito. Ayan, syempre, hindi naman pagtatakpan ng kanyang tiyahin ang nagawa ng kanyang ama. Syempre, pag ganito ang sitwasyon, hindi tayo dapat, wag nating pagtakpan, wag nating hayaan mangyari ang mga bagay-bagay. Kailangan natin talaga iparating ang nabalitaan natin sa kinaukulan, hindi sa kinaukulan, sa original na pamilya. Ayan, syempre, sa
sa ganitong pagkakataon kasi, Heart, malaman man at least, nalaman man, alam ko masasaktan ang lahat, at least aware sila sa nangyayari, kung bakit hindi nagpapadala, hindi na nagpaparamdam, para hindi nag-aalala ang buong pamilya, lalo na si nanay. O di ba ikaw, Heart, anong masasabi mo sa kwentong ito? Nag-aalala ka rin. O syempre tayo ay apektado sa nabalitaan natin ito, lalo na kapag kamahal natin ang kakumars natin, na kapag binalita sa iyo ay nag-iiyak at humihingi ng saklol o humihingi ng tulong. Ayan, syempre, kapag unang-una ay financial, ayan, syempre, humihingi sila ng tulong financial. Bukod dyan, bukod sa pinagdadaanan nilang yung pag-aalala, yung hirap, alam mo yung halo-halo na wala silang mapuntahan, kundi ang mga malalapit na kaibigan o malalapit na kamag-anak. Ayan, napapahaba ang kwento natin. Syempre, ang gusto ko lang sabihin kay tatay, kung nakikinig siya, Heart, sana ma-realize niya na hindi pa huli ang lahat. Balikan niyo po ang asawa niyo, balikan niyo po ang pamilya niyo, humingi po tayo ng kapatawaran. Ayan, sabihin natin na naging marupok ka pa sa ibang bansa, na naging marupok ka dito sa ibang bansa, naging malungkot, naging mahina. Pero sa kabuuan po ng pangyayari, kayo po ay umalis, buo ang iyong pamilya. Sana po sa inyong pagbalik ay mabuo nyo ulit sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran. Ayan tay, sana ay maayos nyo po ito. Ayan, ang mga ngiti ng iyong mga anak ay sana manumbalik. Ang pagmamahal ng iyong asawa ay sana manatili sa kanyang puso. Ang pagpapatawad at paghingi nyo po ng kapatawaran sa kanya at ang magbabago po ang lahat. Ayan, alam ko na masakit po yun na sa inyong asawa na malaman na kayo po ay sumama sa ibang babae doon sa abroad, pero sana gawin nyo po ang nararapat, gawin nyo po ang pagkakataong humingi ng tawad habang maaga. Wala sa tagal yan, Heart, sa isang taon na nakalipas, halimbawa na nagsama at nabalitaan na walang imikan, walang usapan. Ayan, kayo po ang mag-reach out tayo. Yun po ang gusto kong sabihin. Kayo po ang lumapit, kayo po ang kung kinakailangan magmakaawa at hingiin ang kapatawaran ng asawa, gawin niyo po yun. Dahil yun po ang nararapat. Ayan, gaya ng aking sinasabi, nung umalis ka po kayo tay, nabuo po ang iyong mga pangarap kasama si nanay, kasama ang mga anak ninyo. Sana yun po ang panghawakan ninyo, mabuo muli ang mga pangarap o ipagpatuloy ang mga pangarap na inyong mga nabuo. Ayan, Diyos ko, sa lahat po ng mga nanonood kay Labority, maraming salamat sa kwento na aking inilahad. Maiksi man, pero ito ay nagiging salamin po natin sa araw-araw. Kung sino man ang nakakaranas sa ganitong mga kwento, alam ko tanging kakampi lang ninyo ay ang Diyos. Ang Diyos talaga ang nagpupuno at sumasagot sa inyong mga kahilingan at mga katanungan. Gaya ni tatay ay naligaw man ng landas man kung itawag o ituring ang kanyang ginawa, balikan nyo po ang aking sinasabi, ang pagmamahalan nyo ni nanay. Ayan, bago po natin tuluyang iwan o putulin ang ating kwento, nagpapasalamat ako sa ating kakumars na inaibahagi niya ang kwentong ito. Ang kwentong ito talaga ay makakapulutan natin ng aral. Ayan, sa mga nagmamahal dyan o patuloy na nasasaktan sa pagmamahal, manalig lang. Ayan, ang lahat naman po ng sakit na nararanasan nyo sa kabila ng pagmamahal na yan, sa likod ng pagmamahal na yan, ay tayo po ay natututo. Ayan, huwag po tayong sumuko, huwag po tayong tumigil. Ituloy lang po ang laban ng hamon ng buhay. Ayan, hanggang dito na lang mga kakupars. Gaya ng aking sinasabi, bago umalis ng bahay, huwag nyo pong kakalimutang hagkan at sabihan ng I love you ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil sa iyong pag-alis, hindi nyo na po alam kung kukunin ka na ni Lord. Ayan. Alam mo, Heart, yung sitwasyon ni Kakumars, yung anak, siya talaga ang nasasaktan. Siyempre, mas doble ang sakit ni nanay. 'Di ba? Sana balang araw dasal natin magkapatawaran sila. Sila ay mabuo muli, mabuo ulit yung mga pangarap na minsan nawasak, minsan na mayroong pumasok na pagkakataon na nakasakit sa kanilang damdamin. 'Di ba, Heart?